Bakit hindi mo ipaalam sa kanya na confirm ang kambal ang naging anak niya? Tanong ni Tyrone kay Timothy. Lalo lang siya malulungkot at baka ikapahamak pa niya dahil sa padalos-dalos na galaw. Kapag nahulog siya sa pain nila Paul at tiyak na mapapahamak siya. Paliwanag ni Timothy. Mas okay na isipin ni Janina sa ngayon na iisa lang ang anak nila. Ano ang plano mo ngayon upang mahanap ang isa mo pang anak? Pinasusundan ko na ang bawat galaw ni Paul. Ang sasakyan naman ni Jonah ay pinalagyan ko ng monitoring clip upang malaman kung saan siya nagpupunta. That's good idea, pare. Huwag kang mag-alala at tutulungan kitang mahanap agad ang kakambal ni Trix. Tinapik ni Tyrone sa balikat ang kaibigan. Thank you, pair. Lihim mo rin sana muna ito sa asawa mo at baka madulas sa pagkwento. Tumango si Tyrone sa kaininom ang lar ng alak ng nasa baso. Tumingin si Timothy sa orasang suot sa katumanaw sa labad ng terrace. Ang asawa nilang magkaibigan ay nasa silid at nag-uusap din. Okay rin ang naisip mong sa bahay mo siya patirahin upang mas napangangalagaan. Ungkat ni Tyrone sa sinabi kanina ng kaibigan sa harap ni Janina. Sana ay makumbinsi siya ng asawa mo at purmayag na pabuntong hininga si Timothy at napahilot din sa sentido dahil biglang kumirp iyon dala na rin ang pagod ng katawan at pag-iisip. Huwag mong pabayaan ang sarili mo at ikaw ang lakas niya ngayon. Tikom ang bibig na tumango si Timothy sa katumayo na. Sumunod si Tyrone at ubos na rin nilang inumin ang isang boteng wine. Pagpasok nila sa silid dahil nakabukas lang ang pinto ay nag-iimpake ang dalawa. Mukhang nakapagpasya na siya, pare. Bulong ni Tyrone sa kaibigan. Masayang nilapitan ni Timothy ang dalaga at tinulungan itong isara ang maleta. Thank you. Pinandilatan ni Janina ng mga mata si Timothy at bigla siyang hinalikan sa harapan nila Jezabel. Sa pisngi lang naman pero nakakahiya pa rin lalo na at hindi naman siya nakitang nililigawan ni Timothy. Mauna na kaming mag-asawa. Paalam ni Tyrone sa dalawa at nilapitan ang asawa. Thank you. Niyakap ni Janina si Jezabel. Nakangiting tinapik-tapik ni Jezabel ang balikat ng kaibigan. Tandaan mo ang mga turo ko sa iyo, huwag kang magpaapi at hayaang maagaw sa iyo si Timothy. Bulong niya sa kaibigan. Nakangiting tumango si Janina sa dalaga. Magkasunod na silang lumabas ng padnya at isang malaking maleta ang dala niya na si Timothy ang may bitbit. Lingid sa kaalaman ni Timothy ay pabor sa kanya ang pagtira niya sa bahay nito. Bukod sa gusto niyang makasama si Trix ay makaganti siya ng husto kay Jonah. Gusto niya itong mangisay dahil sa galit at selos kapag nakikita siyang masaya kasama ang parnilya nito. Nagmamadaling lumabas ng silid si Jonah nang makita mula sa bintana ang pagdating ng sasakyan ni Timothy. Pinuntahan niya si Trix sa silid nito upang kasama na salubungin ang ama nito. As can walk. Protesta ni Trix nang hawakan siya ng ina sa car na slow down at baka madapa ka. Hindi niya binitawan ang bata upang ipakita kay Timothy na iniingatan niya ito. Tana lang na nasa sala na sila nang bumukas ang pinto at tornigil sa bukana ang binata. Daddy. Nagtatalo na lumapit si Trix sa arma. Wait pinatigil ni Timothy sa paglapit sa kanya ang anak. I have a surprise for you. Nakangiting anya. Masayang lumapit si Jonah sa binata at nasabik din sa surprisang dala nito. Napatingin siya sa dala nitong maleta at naisip na marahil ay naroon ang dalang surprisa. Honey, hindi ka na sanang nag-abala pa. Ang makita kang safe na umuwi ay sapat na sa akin. Sandaling tinapunan ni Timothy ng tingin ang babae at ngayon lang ito napansin. What is it, Daddy? Excited na tanong ni Trix at tumingin sa dala ng ama. Nakangiti at dahan-dahang umalis si Timothy sa kinatayuan upang makita ng anak ang dalagang nasa likuran niya. Ang ngiti sa labi ni Jonah ay mabilis na nabura nang makita ang babaeng nasa likuran ni Timothy. Daig pa niya ang nakakita ng multo ng tuluyang mag-sink sa isipan kung bakit may dalang maleta ang dating asawa. Namilog ang nagniningning mga mata ni Trix nang makita ang taong kasama ng ama. Mommy! Masayang sinalo ni Janina ang bata nang tumalon ito upang mayakap siya. I miss you, how are you? Humalik si Trix sa pisngi ng dalaga bago yumakap sa lig nito. I miss you more po, Morny. Daddy said, may sakit ka po? Okay na ako at ayaw iwan ni daddy mo na mag-isa sa pad kaya isinama ako dito.
Naikuyong ni Jonah ang kanang kanay at gustong sugurin ang babaeng mang-aagaw ng asawa at anak gusto niya itong hilahin sa buhok at ilarpaso ang mukha, ngunit kailangan niyang manatiling kalma. Hindi niya maaring ipakitang galit siya at hindi gusto ang pagdating nito. Lumapit siya kay Timothy at kumapit sa brado nito. Honey, hindi mo sinabi na may bisita kang kasana, nakapagpahanda sana ako ng pagkain at napalinis ang guest room. Malambing niyang turan at saka ngumiti kay Janina. Mabilis na inalis ni Timothy ang kamay ni Jonah na nakahawak sa braso niya. Alam ng katulong saka hindi ko kailangang ipaalam sa iyo. Kita sa mga mata ni Janina na natatawa siya kay Jonah dahil sampal sa mukha nito ang sinabi ni Timothy. Siya ang humawak sa braso ng binata upang ipakita rito na hindi lang siya simpleng bisita sa bahay ni Timothy. Gustong maiyak ni Jonah dahil sa inis at pinamumukhaan talaga siya ng babae. Tumikim siya at mumiti pa rin. Hindi man lang nagpaliwanag si Timothy kung bakit isinama nito ang babae sa bahay. Mabilis niyang inagaw sa babae ang bata at doon na lang siya babawi. Akin na ang anak ko at baka mahawa dahil galing ka pala sa sakit. Galit na tinabig ni Timothy ang kanay ni Jonah bago pa nito tuluyang makuha si Trix na buhat ni Janina. Kita niyang nasaktan ang dalaga sa sinabi ni Jonah, kaya lalo siyang nagalit. Watch your mouth. Hindi nakakahawa ang sakit ni Janina. Napahawak si Jonah sa brasong nasaktan dahil mariing hinawakan iyon ng binata kanina. Honey! Pwede ba, stop calling me honey at baka isipin ng ibang nakakarinig na may relasyon tayo. Umawang ang mga labi ni Jonah at nasasaktang tumitig sa binata. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin na hindi na siya mapahiya pa sa bisita nila. Inakay na ni Timothy si Janina papasok sa loob at ibinigay sa katulong ang maletang dala. Galit ba sumunod si Jonah sa binata at pilit na inagaw dito si Trix? Kailangan ng matulog ng bata at bilang ina niya at hayaan mo siya sa akin, demand niya rito at sinamaan ang tingin si Janina. Daddy, it's okay. Si Mommy Janina na lang po ang asikasuhin mo. Parang matanda na ani Trix at ayaw mag-away ang mga magulang sa harapan ng bisita nila. Napilitang ibinaba ni Timothy ang anak. Hindi rin kasi siya titigilan ni Jonah lalo na at nagsiselos kay Janina. Gabi na rin kaya kailangan ng matulog ng anak. Ang ate niya kasi ay umuwi kanina at binisita ang ina nila. Inirapan ni Jonah si Jonah nang magsalubong ang tingin nila. Hindi niya hahayaang pati ang bata ang manatili sa tabi nito. Tama nang ipinamukukha sa kanya ni Timothy na wala silang relasyon. Evens karapatan sa bata ay hindi niya bahayaang mawala din sa kanya. Pasensya na kung nasaksihan mo pa ang ganito, huwag ka sanang ma-discourage na manatili dito sa bahay ko. Umiti siya sa binata at yurnakap dito. Huwag mo akong alalahanin at nang magpasya akong sumama dito sa iyo at inaasahan ko ba may kontrabida. Nakangiting hinalikan niya sa noo ang dalaga at inakay na ito paakyat sa hagdan. Hinatid niya ito hanggang sa silid na ukupahin ito. Okay lang ba sa iyo ang silid na ito? Kung may gusto kang ipabaho at kailangan ay sabihin mo lang sa akin. I'm not feeling well, pwede mo ba akong samahan muna dito at baka mamahay ako? Walang salitang nauna pang humiga si Timothy sa kamay at nakangiting tinapik ang katabing higaan. Magpalit ka muna ng pantulog. Natatawa niyang utos sa binata. Mabilis na bumangon si Timothy. Gusto mo bang nakita ang silid ko? Kumindat pa ito sa dalaga. Hindi na nagpakipot pa si Janina at agad na sumama sa binata. Magkahawak karnay silang lumabas ng silid. Bago pa sila nakapasok sa silid ni Timothy ay nakita niya ang paglabas ni Jonah sa silid ni Trix. Halos bumuga na ito ng apoy kung makatingin. Bago pa ito makapagsalita ay isinara na niya ang pinto. Ah, bitch! Halos masira ang unan na hawak ni Jonah at doon ibinunton ang galit na nadararna. Pakiramdam niya ay nasasakal siya dahil sa galit naramda at selos. Bakit hinayaan mong mapagsolo sila gayong nakita mo nang pumasok sa silid, na iritang bulong ng isang bahaging isipan ni Jonah? Inis na binitiwan ni Jonah ang unan at nagmamadali ng lumabas ng room. Hindi maaring magsama ang dalawa sa iisang room at sa mismong pamamahay pa kung nasaan rin siya. Pagkatapat niya sa silid ni Timothy at huminga siya ng malalim at pilit nang umiti bago kumatok sa pinto. Ngunit baka ilang katok na siya ay walang sumasagot. Pagpihit niya sa saradura ay hindi iyon nakalock. Pagalit binuksan iyon ngunit walang tao sa kama.
Hayop ka, ang kapal ng mukha mo at sumabay ka pa talaga sa paliligo ni Timothy. Bulong niya habang matalim ang tinging ipinukol sa nakasarang pinto ng banyo. Alam niyang sinadya ng babae na huwag alok ang pinto kanina upang makapasok siya. Sigurado talaga siya ngayon na ito nga ang pinsan niya at gusti siyang gantihan garmit si Timothy. Natigil si Timothy sa paghalik sa labi ni Janina nang makarinig ng katok sa pinto. Nangunot ang noo niya at may nakapasok sa silid niya. Honey, hindi kasi makatulog si Trix at hinahanap ka. Pagsisinungaling niya gamit ang bata upang maniwala ang binata. Mabilis na lumuhod si Janina sa harapan ng binata nang marinig ang dahilan ni Jonah. Alam niyang hindi totoo ang sinasabi nito at hindi niya hahayaang magtagumpay ito sa pagsira sa gabi niya. Arsh! Shit! Napamura si Timothy nang biglang isubo ni Janina ang nangangalit niyang shaft. Umawang ang mga labi niya habang pinapanood ang ginagawa sa kanya ng dalaga. Para itong gutom na isinunobo ng buo ang kahabaan niya. Bawat hagod ng labi nito sa shaft niya ay napapaungol siya at lalo lamang naninigas ang pagkalalaki niya. Nanlaki ang mga mata ni Jonah nang marinig ang nasasarapang ungol ng binata. Lalo niyang nilakasan ang katok sa pinto upang matigil ang mga ito sa paggagawa ng kahalayan. Timothy, honey. Napamura muli si Timothy hindi dahil sa sarap kundi dahil sa inis. What the hell? Wala ka bang alam gawin kundi ang umasa sa akin? Iritable niyang singhal kay Jonah bago hinawakan sa buhok si Janina. Idiniin niya ito sa pagkalalaki niya at ayaw niyang maputol ang ginagawa sa kanya. Naikuyom ni Jonah ang mga kamay at gusto sirain ang pinto dahil sa galit. Mukhang walang balak na tornigil ang dalawa kahit naroon siya sa labas ng pinto. Mabilis na pinatayo ni Timothy ang dalaga at pinatalikod. Mula sa likod ay inangkin niya ito. Naitakip ni Jonah ang mga kamay sa tainga nang marinig ang halinghing ni Janina. Sa boses nito ay dinig na sarap ito sa kung ano ang ginagawa ni Timothy. Ah, Timothy. Fuck harder, babe. Napaliyad na siya dahil sa sarap at nablarong ko na ang isipan. Ang tanging nais na lang niya ay nakaraos sa tulong ng binata. Bawat ulos nito ay sagad sa pagkababae niya na nagpapanginig sa kanyang kalamnan. Ah, you fucking so hot. Shit, I can't get enough of you. Kumugkob ang mga daliri ni Timothy sa magkabilang dibdib ng dalaga habang patuloy sa paglabas-masok sa pagkababae nito. Ah, I'm coming. Muling hiyaw ni Janina at nanguyapit na siya sa batok ng binata at ang likod ay nakasandal na sa dibdib ni Timothy. Hindi kinaya ni Jonah ang naririnig at patakbo na siyang lumabas ng silid. Pabagsak niya ring isinara ang pinto at dumiritso na sa silid niya. Hayop ka, pagsisihan mo itong ginawa mo. Mabilis na kinuha ni Jonah ang cellphone at tinawagan si Paul. Ano na naman ang problema mo? Iritabling tanong ni Paul sa kausap mula sa kabilang linya. Kailangan mong makuha na si Janina dahil itinira na siya dito ni Timothy. Gigil niyang turan pero sa mahinang tinig lamang at baka may ibang makarinig sa kanya. That's bullshit. Bakit hinayaan mong mangyari iyan? Ano ang ginagaw mo at naiuwi niya ang babaeng iyan dyan? Bulyaw ni Paul sa dalaga. Huwag puro sisi sa akin dahil hindi no alam kung ano ang ginagawa ko dito. Sa tingin mo ay natutuwa ako sa mga nangyari ngayon? Ikaw ang dapat sisihin diti dahil mabagal ka sa pagsira sa pagkababae ng malanding iyon. Angil niya rin sa binata. Napabuga ng hangin sa bibig si Paul at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi dapat silang dalawa ang nag-aaway ngayon. Huwag ka nang magwala dyan at may naisip na akong paraan upang mapasunod ang babaeng iyon. Kahit papaano ay gumaan ang dibdib ni Jonah at naitiwala siya kay Paul. Tanggap nitong si Timothy na ang mahal niya pero kailangan niyang bigyan ito sa kung ano ang natatamasa mula kay Timothy kaya todo suporta ito sa kanya. Hindi rin siya nito maaring pabayaan sa ganitong sitwasyon at pareho silang makulong kapag umalingasaw ang baho na ginawa nila. Sa banyo, hinahapong niyakap ni Timothy ang dalaga bago pa ito bumagsak dahil nang hina ang mga tuhod. Napangiti siya at hinampas siya nito sa braso. Jerk, kasalanan mo kung bakit nanlambot ang mga tuhod ko, paninisi niya sa binata. I know, baby, and I'm sorry. Kinintalan niya ng halik ang dalaga sa noo saka binuhat ito upang ipasok sa bathtub. Hindi siya pumayag na siya lang ang paliguan ng binata. Sinabon niya rin ito sa katawan at nilagyan ng shampoo ang ulo bago hinalikan sa labi.
Thank you. For what? Nanunuksong tanong ni Timothy sa dalaga. For loving me. Thank you sa pagtanggap sa tulad kong disgrasyada at pagmamahal. Masuyong pinakatitigan ni Timothy ang dalaga at mumiti. Ako ang dapat magpasalarnat sa iyo. Tinaasar niya ng kilay ang binata at wala siyang makitang dahilan para pagsalamatan nito maliban sa ogsukli sa pagmamahal nito sa kanya. Balang araw ay ipapaliwanag ko sa iyo. Sa ngayon ay hayaan no munang ako ang kumilos at ayaw kitang mapahamak. Makahulugang tura ni Timothy. Lalo nang naguluhan si Janina dahil sa matalinhagang sinabi ng binata. Hindi na siya nagtanong at alam niyang hindi rin sasabihin ito. May tiwala siya kay Timothy at alam niyang hindi siya nito sasaktan. Matapos maligo ay pinasuot ni Timothy ng bathrobe ang dalaga at ganoong din siya. Binuhat niya ito hanggang sa maingat na ibinana sa malambot at malaking kama. Wait! Nakangiting sinundan niya ng tintin ang tumalikod na binata may kinuha to sa drawer. Lalo siyang napangiti nang makitang blower ang dala nito pabalik sa tabi niya. Sobrang maalaga ang binata at hindi pumayag na basa ang buhok niya sa paghiga. Ito mismo ang nagblower at suklay sa kanyang buhok maging ang pamalit ay gusto ng binata na ang malaki nitong t-shirt ang isusuot niya. Gusto kong tingnan si Trix kung tulog na ba. Paalam ni Janina sa binata. Tumango si Timothy sa dalaga at inalalayan itong makababa ng kama. Hindi na niya ito sinamahan at kailangan niyang magbihis din pagkapasok ni Janina sa silid ng bata ay napangiti siya. Alam niyang hindi siya ang tunay ina ni Trix pero sa puso niya ay anak ang turing niya rito kahit hindi pa sila nagkamabutihan ni Timothy. Marahil ay dahil na rin sa panghulila niya sa sariling anak na nawala ay ganito ang nararamdaman niya. Kung buhay pa ang anak niya ay kaidara nito at lalaki rin. Inayos niya lang ang kumot ng bata. Tamna nga siya na hindi totoo ang sinabi ni Jonah kanina na hindi makatulog umnano ang bata. Kinintalan niya ng halik sa noo ang bata bago inayos ang kumot nito. Hindi ka lang malandi, makapal din ang mukha mo at gustong agawin sa agawin maging ang anak ko, nilingon ni Janina ang babaeng nagsalita at nilapitan ito sa kanang aasar ang ngiting nakapaskil sa labi niya. Anong feeling ng naagawan? Natigilan si Jonah at hindi inaasahan ang ganong tanong ng babae. Alam niyang ito ang pinsan niya pero ang ipamukha sa kanya ang ganoong bagay ay hindi niya matanggap. Siya na inagaw ang masayang pamilya nito, lalo na ang pagmamahal ng isang ama. Balita ko ay pareho kayo ng iyong ina na mapanira ng pamilya ng iba dahil sa pera. Kung tingin mo ay kalandian ang ginagawa ko ngayon, di ba dapat ang iyong ina ang una mong pagsabihan yan? Nang uyam niyang tanong kay Jonah. Bitch, wag mong isali dito ang ina ko. Mabilis na tinabig ni Janning ang karnay ng babae bago pa maabot Evans buhok niya. Then, wag mong husgahan ang pagkatao ko kung ayaw mong laitin ko ang pagkatao mo at ng iyong ina. Tigagal na hinawakan ni Jonah ang nasaktang kamay dahil sa lakas na pagkatabig ng babae. Gusto niya pa sana itong gantihan ngunit biglang bumukas ang pinto. Mabilis na nagpakatumba si Janina nang makitang bumukas ang pinto. Ilang sandali pa ay iniluwa ng pinto si Timothy. Honey, gusto sanang magsumbong ni Jonah, ngunit mabilis siyang nilampasan ng binata. Pagtingin niya sa likuran ay nagulat siya nang makita nakaupo na sa sahig si Janina. Ano ang ginawa mo? Galing na angil ni Timothy kay Jonah sa mahinang tinigla ng habang binuhuhat si Janina. Wala akong ginawa sa kanya. Siya itong nanakit sa akin na walang dahilan. Pinakita ni Jong ang kamay na namumula. Natimpi si Timothy ng galit at baka nagising ang anak nila. Sinamaan niya ng tingin si Jonah bago ito nilampasan. Nang aasar ang ngiti ni Janina kay Jonah habang ang tingin ng huli sa kanya ay para siyang bubugahan ng apoy. Ang sarap sa pakiramdam na makita itong nagagalit dahil wala namang ginawang masama. Lalo lang nasira ang gabi ni Jonah at kaunti na lang talaga ay sasabog na siya dahil sa galit. Nagmamadali na siyang lumabas ng silid at dumiritso sa sariling room. Tiyak na hindi na siya makatulog nito dahil sa gigil at galit. Sa silid ni Matthew, napalabi si Janina ng paluin ng mahina ng binata ang pang-upo niya bago ibinaba sa kama. Bakit hinahayaan mong masaktan ang sarili mo? Sermon ni Timothy sa dalaga. Niyakap niya sa baywang ang binata at naglambing. Sorry, gusto ko lang galitin si Jonah. Napabuntong hininga si Timothy at hinaplos ang buhok ng dalaga.
Ipangako mong hindi ka gagawa ng bagay na ikapahamak ng iyong sarili. Nakangiting tumango si Janina sa binata. Nang ihiga na siya nito ay hindi na siya tumutol. Matutulog siyang may ngiti sa labi. Kinabukasan, maagang pumasok si Janina sa opisina. Ngunit pagbaba niya ng sasakyang ay sinalubong siya ng ina ni Jonah. Matalim at pailalim na tinging ipinukol ni Josie sa babaeng kaharap. Tama nga ang anak, kahawig ito ni Janina. Hindi niya masisi ang anak kung napagkamalan nitong pinsan ang babae. Excuse me, may kailangan ka ba? Dahil kung wala ay huwag kang humarang sa daraanan ko. Mataray na sita ni Janina sa ginang. Alam niyang may doubt din ito sa pagkatao niya nang makita siya. Napakurap si Josie sa kaumayo sa pagkatayo. Hindi ko akalaing magkaroon ka ng ganyang confidence sa muling paghaharap natin. Wait, ikaw ba ang ina ni Jonah? Humulma ang nang-aasar ng ngiti sa labi ni Janina. Mabuti naman ang nakilala mo pa rin ako. Ang akala ko ay patuloy ka pa ring magpapanggap ng uyam na tura ni Josie. Ina ka nga ni Jonah dahil pareho kayong mag-isap. Punalatak si Janina at sinuri ang ginang mula ulo hanggang paa. Tarma ba ako, manang? Nanlaki ang mga mata ni Josie at nainsulto sa tawag sa kanya ng babae. How dare you, hindi ako ganoon katanda para tawagin mong manang. Duro niya sa dalaga. Kung gusto mo pong galangin ka ng ibang tao ay ayusin mo ang ugali mo. Daig mo pa ang tsismosang nasa kalye kung umasta, manang-mana talaga sa iyo ang anak mo, utak ipis at masama ang ugali dahil nanunugod ng tao kahit hindi kayo kilala. Pakiramdam ni Josie ay nanlaki pati ang ulo niya dahil sa pagkapahiya at galit. Ang mga taong dumadaan at tumigil na at nakinig sa palitan nila ng salita. Mukha naman siyang mayaman at edukada, pero bakit nang aaway siya ng taong hindi siya kilala? Tanong ng isa sa nanonood sa kasama. Marami na ngayong scammer na nagbibihis ng ganyan upang hindi obvious, sagot ng babae sa unang nagtanong. Pinigilan ni Janina ang matawa dahil sa mga sinabi ng dalawang babae. Pagtingin niya sa ginang ay namumula na ang pisngi nito dahil sa galit at pagkapahiya. Hindi ako scammer. Mga hampas lupa kayo, hindi niyo ba ako nakikilala? Bulyaw ni Josie sa dalawang babae. Kilala mo? Mukhang takot na tanong ng unang babae sa kasama. Nang umiling ang tinanong ay napatitig sa ginang. Tara na at mukhang baliw ang matandang iyan. Nakagat ni Janina ang ibabang labi upang pigilan ang matawa. Namumula na rin ang taingan ang ginang dahil sa galit at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa dalawang babae. Miss, lumayo ka na sa babaeng iyan at mukhang mananakit na. Ani muli ng unang babae saka nagmamadali ng umalis. Ang iba ay bagsunuran na rin at natakot sa ginang hindi na napigilan ni Janina ang pag-alpas ng tawa sa kanyang lalanunan dahil mukhang virus na nilayuan ng lahat ang ginang. Bitch, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinugod ni Josie ang dalaga upang sampalin sana, ngunit nakailang ito nakamuntik na niya ikadapa. Hey, wala akong ginagawa sa iyo, nanang, kasalanan ko ba kung bakit nanunugod ka sa akin na hindi ko alam ang dahilan? Natatawa pa rin niyang pangatwiran sa ginang huwag ka nang magpanggap dahil kahit magsuot ka pa ng maskara ay nakilala pa rin kita. Bulyaw ni Josie sa babae. Oh, mukhang malaki talaga ang galit at inggit ninyong mag-ina sa babaeng kamukha ko. Amused na pinakatitigan ni Janina ang ginang, natutuwa siyang paglaruan ang isipan ng mga ito ngayon. Natigilan Josie at biglang nagdalawang isip na kung tama ba talaga ang pagkakilala nila sa babae. Ang mabuti pa ay umuwi ka na po at mukhang pagod na kayo kakaisip. Huwag ninyong pabayaan ang sarili ninyo at baka matulad kayo sa anak ninyo na nababaliw na kakaisip upang maagaw sa akin si Timothy. Pang-aasar pa niya sa ginang. Hayop ka, ikaw ang mang-aagaw at hindi ang anak ko. Halos naglabasan na ang litid ng ugat sa liig ni Josie dahil sa galit. Oh sorry, ex-wife na lang ang anak mo at ang sabi sa akin ni Timothy ay pinakasalan niya lang si Jonah dahil sa bata. Kahit kailan ay hindi siya minahal ni Timothy. Ako ang unang babaeng minahal niya ay gusto rin ako ng apong no. Pang-aasar pa ni Janina sa ginang halos manginig na si Josie dahil sa galit at pagkapikon. Hindi nga siguro ito si Janine dahil hindi ganito katapang managot ang babaeng iyon. Umuwi ka na po at baka dito pa sa harap kumpanya ka mamisay. Excuse me na rin at hindi ka worth it na pag-aksayahan ng oras ko. Nilampasan na ni Janina ang ginanang. Ngunit hindi pa siya nakalayo ay nagsisigaw na ang ginang na animoy inapi niya.
Ang malala pa ang umupo na ito sa sahig. Ah, ina ako at unang nasasaktan kapag nakikitang inaagawan ng pamilya ang anak. Maraming ibang lalaki dyan, bakit ang pamilya pa ng anak ko ang inaagaw mo? Umiiyak na hinampas-hampas ni Josie ang mga paa upang kaawaan ng dumadaan na nga tao. Naikuyom ni Janina ang mga karmay at gusto talaga siyang ipahiya at magmukhang nasama sa mata ng mga naroon na bagong dating lang. Look, ang babaeng iyan ay Marng aagaw. Sinisira niya ang pamilya ng anak ko at proud pa siyang ipamukha sa akin na siya na ang mahal ng manugang ko. Patuloy na sigaw ni Josie habang umiiyak. Napabuga ng hangin sa bibig si Janina nang makitang naaawa sa ginang ang mga naroon. Nabaliktad na at siya naman ngayon ang mukhang masama. Lihim na napangiti si Josie nang makitang burnalik sa kinaroonan niya ang babae. Patuloy siyang umiiyak upang kaawaan ng lahat. Ah, paano na ang anak ko? Kawawa ang apo ko dahil hindi na buo ang pamilya. Nagmamadali na si Janina na makalapit sa ginang. Nay, tana na po. Ang sabi ko naman sa iyo ay inumin mo ang gamot mong maintenance. Tingnan mo ngayon ang sarili mo, hindi mo na ako nakikilala, natigil sa pag-iyak si Josie, at hindi na paghandaan ang ginawa ng dalaga. Pasensya na po kayo sa gulong dala ng nanay ko. Ganito talaga siya, kung ano na lang ang pumapasok sa isipan at hindi alam ang ginagawa dahil hindi nakakatulog magdamag. Paghingi ni Janina ng sorry sa mga naroon. Hindi mo dapat siya pinabanayaan, miss. Magagamot pa iyan kaya agapan ninyo at ipagamot. Payo ng isang may edad ng babae sa katumalikod. Hey, hindi totoo ang mga sinasabi mo at hindi ako baliw. Huwag kayong maniwala sa kabaliwang sinasabi ng babaeng iyan. Tawag ni Josie sa nga naroon ngunit hindi siya pinakinggan. Kumaway pa si Janina sa mga taong umalis na. Nang masigurong wala ng tao sa paligid ay nilingom niya ang ginang at matalim ang tinging ipinukol dito. Inilang hakbang niya lang ang palapit sa ginang at walang ingat na pinatayo ito.